Mga katanungan, sasagutin. Aba, automatic ako eh. Mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang katuwang nyo po sa usaping batas, public service, health, and hindi lamang po physical sa nakalusugan, kundi maging sa spiritual. And because it's Friday, mga kapatid, ay spiritual health po ang ating tututukan. Siyempre, katuwang po natin ang MX3. Sa mga suki po natin na nakikinig sa 105.9 True FM, dito po sa Mega Manila, happy Biyernes po sa inyo. At napapansin nyo ba ang aking i-flex ko lang reflex ko lang. Nainggit yung katabi ko pero i-flex ko siya. Yung aming pong True FM jacket. Why? Because 2 years na po tayong True FM, mga kapatid. Happy 2nd anniversary po sa ating lahat. At for sure, ay magkakasama pa po tayo sa loob ng hindi mabibilang na taon sa sobrang haba. Ayan, i-manifest natin yan, i-claim po natin yan, mga kapatid. At kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga suki, sa ating mga listeners araw-araw, sa lahat po ng ating programa, lalo na po dito sa Sagot Kita. Marami pong salamat sa inyo pong pagtutok sa atin. Nako, parang ginanahan ako ayin dahil 2 years na pala tayo. So, ibig sabihin, 2 years na rin ang Sagot Kita. 'Di ba? Parang nag-isip si Ayan, oo naman. 'Di ba? Sa mga nakikinig na po sa atin sa 106.7 din dyan sa Davao, sa 101.9 sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 sa Ormoc, at 104.7 sa Tacloban. Hello po sa inyo. At syempre, 'di ba? Sa loob po ng 2 taon, nagkaroon din po tayo sa telebisyon, sa True TV. Sa lahat ng Signal subscribers, kami po ay napapanood nyo sa True TV Channel 19, mga kapatid. Hello po sa inyo. At hindi po kami nawawala sa Facebook at YouTube. Siyempre, isearch lamang po ang True Network PH, mga kapatid. Okay. At sabi ko nga po, ay spiritual day po tayo today. Katuwang ang MX3, obedience o pagiging masunurin po ang ating reflection today. Yan po ang pinili naming pag-usapan dahil ang pagiging obedient ay pundasyon ng matatag na relasyon. Ang hirap naman kasing sumunod sa taong may duda ka, diba? Parang sa mga connect din natin ngayon darating po na midterm elections. Ang hirap naman sundin yung mga ginagawa po ng ating mga politiko kung may duda po tayo sa kanila, hindi ba? Kalakip po ng pagiging obedient ay yung tiwala mo. Kaya susundin mo ang sinasabi sa iyo, hindi po ba? Pero paano kang susunod sa taong ang hirap nga pagkatiwalaan? 'Di ba? And in terms of spiritual aspect, paano mo pipiliing sumunod sa will ni Lord? Kung ipit ka palagi sa mahirap na sitwasyon, kahit pa sinusunod mo ang Diyos. Minsan na itatanong po natin yan, di ba mga kapatid? Well, simulan na po natin ang usapang tutulong po sa ating magnilay-nilay para muling makabangon, magtiwala at magbalik loob sa Panginoon. Lahat po ng pagsubok kakayanin natin dahil sagot po tayo ni God. Ang ating question of the day, bakit dapat sundin ang utos ng Panginoon? Hirap din hirap din sagutin, Challenge po yan, Mga kapatid, sagot na po kayo sa aming tanong dahil katuwang nga po natin ang MX3. Syempre, hindi po mawawala ang ating gift pack mula po sa MX3. 5 po yung pipiliin natin na magkakamit po ng gift pack mula sa MX3. At ito ayan, dahil po 2nd anniversary ng True FM at of course ng Sagot Kita, dagdagan natin yan. Hindi nga lang ng jacket. Wala ba tayo extra jacket dyan? Hihingi tayo kay Kuya Will ng jacket para dyan. Pero hindi po. Dagdagan natin ng 4. Or hindi, sige 5. Kasi 5 gift pack, diba? So, dagdagan pa natin ng 5 pang mananalo ng tig 500 pesos. Sagot po ni Ayan yan.
Ayan. Hindi. Sige po, sagot po yan ng sagot kita. So, 10 po ang pipiliin natin na magkakamit. 5 na magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. 5 na magkakamit ng tig 500 pesos. Yay! Para mas feel po natin yung ating anniversary today. O mga kapatid, simulan po natin ang kwentuhan. Kasama po natin sa ating anniversary, kasama po natin siya. Ilang taon na rin ba siya sa atin dito sa True FM, mga kapatid. Nung ano pa tayo, Radio 5, kasama na natin siya. Tumawid na tayo ng True FM, nananatiling kasama natin siya. Matatag ang pundasyon natin. Kasama si Pastor Jeff Elescopides ng Rebuild City Church. Happy anniversary sa atin. Hello. Akalain mo yan ating nag-anniversary. Nakadalawang birthday na ako dito. So good afternoon po sa inyong lahat. Sa lahat na nakasubaybay. Mga nasa radyo, TV. Ayan. Meron din nakikinig sa sasakyan ngayon. May nag-comment sa akin. So thank you so much for joining us this afternoon. Thank you. Marami pong salamat. Taas ang jacket mo. Wala nga, hingi ako kay Kuya Will mamaya. Bigyan ng jacket yan. Okay. Hindi Yeah, sagot po ito ng True FM. Iba yung jacket ni Kuya jacket. Will. May kasamang pera yun. Ayan po. Mga kapatid, sayang para sana tayo mga college students. Suot mo yung sayo. Yeah mo. Wala ba yung... Maliit yung kay Chacha, isusukat ko sana eh. Ay, pumayat na siya eh. dapat nagpalit tayo. Ito large yung hiningi ko eh. Yeah mo. Sa next Friday, meron Next na tayo Friday, yan. meron na tayo dyan. Pero today, ang pag-uusapan po natin, mga kapatid, obedience nga. Diba, Yes. Pastor Jeff? Ang hirap yun minsan. Oo nga eh. May kwento muna ako dyan bago Sige. natin. Merong mag-asawa na matagal hindi nagsimba yung lalaki. Sabi nung misis, oy, sabi niya, Kanor, magsimba ka naman, ilang buwan ka hindi nagsisimba para sundin mo yung tuturo ng pastor. Nagsimba yung husband, naiwan yung wife sa bahay. Alam niyo po, pagtapos ng simba, tumakbo sa bahay itong si Mang Kanor, hinanap ang misis niya at biglang binuhat yung asawa. Kalain mo yun, sabi ng misis, ang bait mo naman, Kanor. Sinunod mo agad yung preaching ng pastor. Ano ba yung tinuro? Love your wife? Hindi, sabi ng pastor, carry your burdens. Grabe hindi kami burdens. Ibang obedience yun. Si Mang Kanor lang yun, hindi ko kilala yun. Okay? Ibang obedience pag-uusapan natin, Cheryl. Opo, mga kapatid. At sabi ko nga kanina ay minsan, ang hirap, di ba? Ang hirap talaga sumunod. Lalo na sa taong may duda ka. Mm-hmm. Kaya kailangan, para mapasunod ka, kilalanin mo mabuti. Yes. At yun ang gusto natin din ipaabot po sa inyo. Alam po namin na may mga pagkakataon na challenge, hamon po sa atin na sundin mo ang mga salita ng Panginoon, ang mga itinuturo ni Lord sa atin. It's hard. Oo, ako lalo, nagsisimula ako, hirap din ako. Dahil na-realize ko na mahina yung pundasyon namin together. Alam mo, Cheryl, i-define muna natin yung pagsunod para mas maganda yung konteksto natin, okay? Pag sinabi po nating obedience, it's an act of, submitting to authority. Paano? By following po yung instruction, yung mga command or guidance. So, dahil nga spiritual day tayo ngayon, Friday, sa biblical sense po, ibig sabihin po ng obedience, you are aligning yung action mo, yung thoughts mo, sa will ni God, sa purpose niya at sa command niya. So, hindi lang po siya parang rule-keeping. O, yan God, sinusunod na kita. Yung puso mo naman, hindi. Walang iniwan niya sa bata na pinapaupo nung nanay dun sa aeroplano. Maupo ka, tapos laro na laro, tayo ng tayo sa upuan. Tapos hanggang ang kulit ng bata, sinit belt na nung nanay. Alam niyo, sabi ng 2-year-old na bata, I may be sitting on the outside, but I'm standing on the inside. So, hindi po pwedeng ganon. Na sumunod ka externally, yung puso mo naman malayo. Alam niyo po sa John 14:15, sabi, if you love me, you will obey me. So isa palang basihan kung talagang sumusunod ka, kung talagang mahal mo ang Diyos, ay sumusunod ka. Sa 1 Samuel 15:22, to obey is better than sacrifice. So, yung tanong po kanina ni Ating Cheryl, bakit pa, Pastor, mahirap sumunod? Di ba? Bakit? Diyos na nga siya, mamaya na po natin konteksto sa tao, sa otoridad dito sa lupa. Pero obedience to God muna pag-usapan natin kasi magkakaroon tayo ng konteksto kung paano mas madali sumunod dito sa lupa. Why is it hard to forgive? Marami pong dahilan. Una muna,
human sinful nature. Sabi ni Apostol Pablo, Cheryl, I do not understand what I do. Kung ano yung tama, hindi ko ginagawa. Yung hindi dapat gawin, that's what I keep on doing. So there's something inside of us, when Adam and Eve nagkasala, nagkaroon tayo ng sinful nature, parang alam mo namang maling murahin, ba't ka na pamura? Alam mo Totoo. dapat patawarin, bakit wini-withhold mo yung forgiveness? Di ba? Alam mo naman dapat, sabi sa Bible, maging generous ka pag may nangangailangan. Pero may fear ka kung ako naman mga ilangan, ayoko nga. So, it's all part of our human sinful nature. Kaya Cheryl, pag ang tao na born again, yung nagkaroon ng regeneration na tinatawag, yung nature ang unang pinapalitan. Yung spirit, binubuhay po ng Holy Spirit, kaya naiiba yung nature. Hindi agad sumusunod yung panglabas, okay? Minsan may mga ugali ka pa rin, kinata ko sa C5. Sumasablay pa. Pero internally, yung espiritu natin, binuhay na ni Lord. Kasi yun yung patay. We are dead in our sins, but made alive in Christ. So, una, yun po, sinful nature. Pangalawa, lack of trust in God. Pagka hindi ka nagtitiwala, sandali, Lord. Sabi mo, magandang story to, Cheryl. Sabi dun sa Egypt, nung sila nasa gitna ng disyerto, magpapaulan ako ng mana every morning, yung galing po sa heaven na bread. Tuwing umaga, kukuha lang kayo good for one day. Kasi tuwing umaga, meron akong ipoprovide ulit. Tuwing umaga yan, walang sablay, sabi ni God. So mag-gather lang kayo good for one day. Huwag niyong dadagdagan kasi mababaho ang buong kampo. Mabubulok sa gabi yung sobrang kinuha nyo. Alam nyo, ginawa po ng mga Israelita na makukulit. They didn't trust God na magpapaulan ulit ng mana the following day. Kumuha sila, Cheryl, ng good for one day. Yung mana from heaven. Kasi inisip nila, sandali, baka makalimutan bukas, hindi umulan ng bread from heaven. Nasa gitna tayong disyerto. Walang mga 7-Eleven at mang inasal doon, di ba? So, ang ginawa nitong mga ayaw magtiwala sa salita ng Diyos, nag-gather ng mana na good for 1 week. Mahirap na. So, alam nyo nangyari, Cheryl. Ang sabi ni Lord, sa gabi, mabubulok yan, magkakauod, aamoy sa buong kampo. Bumaho ang buong kampo dahil maraming hindi nagtiwala sa salita ng Diyos. But, let me remind you, for 40 years, every morning, Monday to Sunday to Thursday, kasi Friday sila nawawalan yata o Sabado sila wala. Never fail for 40 years, God rained manna. So, pangalawa, Cheryl, wala kang tiwala sa Diyos. Pagka-test nyo po yan, pag meron kang mga kautusan ng Diyos na hindi mo sinusunod, Lord, pag pinatawad ko to, baka abusuhin ako na to. Lord, pagka nagbigay ako sa may hirap, baka ako naman maghirap. Lord, pagka nag-humble ako, baka balagoongin ako dito sa office. Ang yayabang ng mga kaopisina ko, ako nakabenta ngayon. It's time for me magyabang. Pero sabi sa Bible, humble yourself. So, pag hindi tayo sumusunod sa kautusan ng Diyos, it means ayaw nating maniwala at magtiwala sa Kanya. Cheryl, may comment ka ba Ang doon? hirap, no? Ang hirap. Challenge. Sabi nyo nga, nasa nature natin yun, yung nagkakamali. Pero sana din, ay hindi po natin ginagawang excuse yun. Naku, galing mo I'm talaga. just human. Tao lang. Tao lang po ako, nagkakamali. Pero, ang napansin ko, pag ito po, kasi ito, binabase ko siya sa sarili kong, sarili kong observation sa changes sa sarili ko. Kasi I can't speak for the everyone, others, di ba? Parang it was easier for me na yung tiwala o yung sabi nyo nga, to forgive. Pag may nangailangan, magbigay kahit na alam mong nanganganib ka rin, hindi mo alam yung correct. kasiguruhan. Kasi nung naging maganda o naging matatag, Yes, it's a work in work in progress pa rin. Na-strengthen habang tumatatag yung relasyon ko sa Panginoon. It was so easy Yun. or easier for me to trust and to follow and to be obedient. Kasi mas nakikilala ko siya. Meron tinatawag na taste and see that the Lord is good. Yung pag natikman mo, yung nasimulan mo, kasi ang problema, Cheryl, yung iba ayaw talagang i-try at all. Pag pinatawad ko to, naku, ako naman ang babalagogin. Or, naku, pagka yan, minahal ko yung mga yan, aabusuhin na naman ako niyan.
So, meron tayong mga fear that leads us to never trying at all. Kaya tama yung sinabi po ni Ating Cheryl, itry nyo lang. And then you will see God, wow, hindi naman pala talaga ako magugutom. Pero mo, kung hindi ko tinulungan to, lumagpas na yung oportunidad, tapos ikaw naman, ang dami mo pa namang extra, di ba? So, sayang yung oportunidad to obey the command of God. Isa yun malaki sa realization. I'm sure doon din po sa ibang individuals na you are blessed. Kasi minsan, di ba, i-compare natin, bakit may mga mas blessed sa iba? Bakit hindi pantay-pantay? Pero ginagamit yun ng Panginoon na maybe at ngayong sitwasyon po ay mas blessed ka because gusto ni Lord i-share mo yung blessing sa iba, sa nangangailangan. Gusto niyang maipakita, gusto niyang ginagamit ka niya na tool para maipaabot yung kabutihan ng Panginoon through you. Amen. And dapat, diba, napakasarap na pakiramdam nun. Na, Nagamit, naging tulay ka. ng Panginoon na makatulong sa iba. Ano po ba? Kesa yung hindi yung inaano natin, sinasakim natin or sinasarili natin yung mga blessings po na ito. But then again, sabi nga ni Pastor Jeff, magagawa mo and magiging madali to be obedient sa Panginoon kung kilala natin siya. And yun lang naman ang gusto niya sa atin eh. Yes. Yun lang, ganun lang kasimple. Kilalanin natin siya. Everything will follow, Pastor Jeff. Everything will follow talaga. May maganda pa akong point dito na gusto ko lang Cheryl. Ang tema po muna natin, ang punto natin, bakit mahirap sumunod sa Diyos? Sinabi natin, human nature natin yan. Pangalawang sinabi ko, yung pong lack of trust. Alam mo, may isa pa, Cheryl, na ito rin ang root kung bakit gusto natin, ayaw natin sundin ng Diyos. The desire for control. Bakit? Yung unang-unang pong nag-disobey kay God, sa Garden of Eden nangyari, si Eva at Adan. Kaya nga tayo nagkakawindang-windang ngayon because of the sin na itong mag-asawa na to. Bakit hindi nila dinisobey si God? Bakit nila dinisobey si God? Di ba ano yung sinabi nung Satan, nung serpent? You can be like God. Alam mo, merong tinatago sa inyo yung Diyos nyo. Mamamatay ka nga ba? So, kini-question po ni Satan sa utak ni Eva at Adan, talaga ba? Talaga bang mamamatay kayo? Di naman. In fact, magiging God kayo. The desire for control. So, mag-ingat lang po tayo kasi pagka may mga kautusan ang Diyos na parang feeling mo, hindi na yan, ngayon, outdated na yan. 2,000 years pa sinulat sa New Testament. Yung Old Testament, another 4,000 years yun, di ba? Parang hindi na yata applicable ngayon yan. There's a desire for us to be in control. Mag-ingat tayo kasi sabi sa Luke 9:23, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily. Araw-araw tayong sumusunod sa Diyos at ang Diyos ang nasusunod even if it doesn't make sense minsan. Ba't ako magbabayad ng tamang tax? Lahat ng kanegosyo ko hindi nagbabayad. Ba't ko itatama? Ba't ako hindi mag-under the table, Pastor? Lahat sa bidding may under the table. Ang usapan na lang, gaano kalaki yung under the table mo. Pastor, pag hindi ako sumabay dito, pag hindi ako naglagay sa custom, hindi ko mailalabas. So everybody's doing it. Now, it doesn't mean everybody's doing it, it's right. Ang labanan po, para magkaroon ka ng testimonya, manatili kang tapat sa Diyos, manatiling ang Diyos ang may control sa mga desisyon ng buhay mo, and you'll have your set of testimonies. Kaya yung mga pinifeature natin dito sa MX3 na mga testimony, tingnan nyo, those were the times nagtiwala sila sa Diyos wholeheartedly. Amen. Nagtiwala sila sa Diyos. They were never in control, only God is in control. Sherry? Mga kapatid, simula pa lamang po ng ating discussion. Sali po kayo sa ating discussion. Ang ating question of the day. Ayan. Ano na nga ba yung ating question of the day, mga kapatid? I-post nga natin, ipaskil nga po natin, bakit dapat sundin ang utos ng Panginoon? Post po kayo sa ating live stream. 5 po ang pipiliin natin ng magkakamit. Of course, ng MX3 gift pack. Ayan, nasa worth around 1,500 po yan, mga kapatid. Ayan, every Thursday and Friday, namimigay po tayo yan. At dahil
Second anniversary po ng True FM at ng Sagot Kita. 5 po, additional 5 winners po ang pipiliin natin na magkakamit naman po ng tig 500 pesos. Ayan, sige nga po para mas happy ang ating Friday, ang ating weekend mga kapatid. Post po kayo, mamaya i-announce natin yan. Obedience. Yan po ang ating pinag-uusapan. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po kami ni Pastor Jeff dito sa programang Sagot Kita, Sagot Tayo ni God. We've been MX3 users for more than 10 years now. It's really God who's guiding us through this journey. We just wanted to share what MX3 can do to our bodies. Hi, I'm Edward Ancheta, I'm Faye Ancheta, husband and wife, partners for life, and this is our MX3 story. Guys, kwentuhan nyo nga ako ng journey ninyo kasi I know that you came from the Middle East. Ano bang nag-inspire sa inyo to become a successful migrants here? Well, New Zealand's really good place if you want to build a family. And we embrace the New Zealand culture. Yeah. We enjoy the outdoor activities, work-life balance, the family-oriented that encourage us a healthy lifestyle. That's really good. In the Bible, in Philippians 4:13, it says, I can do all things through Christ who strengthens me. How does this verse resonate in your life? It is similar to our life. It's because there's a lot of challenges that we have faced throughout the years. But look at us now. God always helps us. Like MX3, MX3 can give us a natural health benefits in our body, and hindi tayo iwan ng MX3. Same with God. Yeah. God will never leave us. Yeah. And we will continue to serve Him no matter what in Christ Jesus. Thank you so much, guys, for your time. We really appreciate you. MX3, dito kami bilib! MX3. Dito ako bilib. Ang Sagot Kita ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako bilib. Pag-asa, tulad ng sikat ng araw, ang pag-asa ay sumisikat sa puso ng Pilipino. Hirap man ay dumating, tayo ay hindi bibitaw, sapagkat ang pag-asa ng Pilipino ay buhay na buhay. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa. Huwag mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. Hebrews 10:23. Pag-asa, ikaw ay MXtraordinary Pinoy, brought to you by MX3 Coffee and Tea. Malasakit, likas sa puso ng Pilipino, sa ngiti o luha, handang magbigay ng aruga sa oras ng pangangailangan. Nagbibigay ng lunas, nagtatanim ng pag-asa at pagmamahal. Maging mahabagin kayo sa isa't isa at magpatawad tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. Ephesians 4:32. Malasakit, ikaw ay MXtraordinary Pinoy, brought to you by MX3 Coffee and Tea. Blessed day everyone! Ako po si Venus Ra. Akala ko conquering the universe was the ultimate. But there's more. Dahil tinawag ko ako ng Panginoon for a major purpose. To guide the youth, help communities, and to bring others closer to Him. Kaya I take care of my health through proper diet, exercise, and MX3 capsule. I am ready to serve. Kasi para sa Panginoon, hindi lang ako fourth runner-up. First place ako sa puso niya. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sagot Kita ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako bilib. To be honest, I'm not the person who just sit down. I always believe and stay positive. And if I'm in the low, I call God. Kia ora. Mabuhay. I'm Tess Becker. I'm Natasha May Becker. Mother. Daughter. Best friends forever. And this is our MX3 story. Can you talk to us about your mother-daughter relationship? She's my world. She's my rock. She's been with me through thick and thin. She's more so my best friend than my mother. How has MX3 helped you in your, personal endeavors? Giving me really enough good energy, and it helps my day-to-day life. And I'm pleased to have it, and I'm very thankful for my friend for giving me the MX3. The same with me. I feel like MX3 has really helped me find clarity and stop me from getting overwhelmed. In the Bible, Proverbs 16:9, how has this Bible verse speak into your life, or how can you relate to this? I used to freak out and be stressed, like, I'm not where I'm meant to be in life. That proverb helps me get through life, that God establishes our steps. No one could ever help
except yourself and God. That's nice. Thank you. MX3 The global supplement. for the global Pinoy. MX3. Dito ako bilib. Bilang Filipino chef, ipamahagi natin yung nalalaman nating Filipino cuisine para ma-happy rin sila dito na matikman nila araw-araw nandito lang tayo sa restaurant natin Filipino food. Maayong adlaw sa inyong tanan. Ako si Vicente Ramil Buyet de Loterio, proud Ilonggo chef dito sa Auckland, New Zealand. Ito ang aking MX3 story. Chef, alam namin busy ka sa trabaho. Halos araw-araw pumapasok ka, nasa kusina ka. Parang dinadala po ninyo ulit yung mga Pilipino pag namimiss nila yung mga pagkain natin. Pero paano ho kayo natutulungan ng MX3 pagdating po sa trabaho niyo? Malaking tulong yung MX3 sa akin sa klima dito kasi mainit, maulan, mahangin, mainit sa loob ng kusina. Pagdating sa labas, malamig. Kaya malaking tulong yung MX3 para sa aking kalusugan. That's nice. Chef, in Jeremiah 29:11, ito hong verse na ito, paano ho ba ito nangungusap sa buhay ninyo? Alam ko yung plano ko, may plano rin yung God sa akin na hopefully ibigay niya sa akin yung plano ko for the future sa pamilya ko. Ano ho bang plano ninyo para sa pamilya po ninyo? Isa yan, maging successful sila sa buhay nila, kaya mga anak ko, maayos yung buhay, hindi magkakasakit. Yeah, that's good. Thank you very much, Chef. Thank you, Miss Venus. Mag-glance na tayo. MX3 ang global supplement para sa global Pinoy. MX3. Dito ako bilib. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Fosim. Kasama po natin, of course, Pastor Jeff Elescopides ng Rebuild City Church. Kamusta ang Rebuild City Church? Ay, naku, buti na itanong mo. We just move in sa aming bagong worship center po. Last Sunday lang po yung first worship service namin. Ang bait ni Lord. We are just 2 years. Yes. 2-year-old. Oh nga, 2-year-old church. Anniversary din. Yan. And by the grace of God, meron na po kaming permanenteng lugar sa Makati. Sa may Park Square, ground floor. Kaya we can hold multiple services. For now, 2 lang. Alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. So, Alas 10 ng umaga and alas 3 ng hapon. Sunday. Tuwing linggo, mga kapatid. At bago na po ang kanilang tahanan. Yes. Ito po ay sa may Park Square. Yes, sa ground floor. Ground floor, mga kapatid. Oh, tapat so, lang ng Dusit Hotel. Yeah. Oh, diba? Napakadali pong puntahan. So, yan po ang Rebuild City Church. Pero syempre, hindi po nawawala ang kanilang live sa Facebook. Yun ang, actually, that's the reason why I want to explore the digital space. Kasi po, yun po talaga borderless. We have churches ongoing po. I mean to say, nagmi-meet sa Israel, sa East Coast, sa Amerika, sa Canada. Kasi nga po pag borderless, we have the technology available naman po na papamahagi ang salita ng Diyos. Pag Sabado naman yan, alas 4. Bukas, dahil walang sagot kita, sagot ka ni Pastor Jeff. Okay? So, yung Rebuild City Church online worship service, alas 4 ng Sabado. Alas 4 every Saturday. Please follow them, Rebuild City Church. And speaking of following, obedience, yun po ang ating pinag-uusapan today. Tuloy po natin, Pastor Jeff, yung ating discussion. Maging obedient sa Panginoon. Pero paano magiging obedient pa rin despite ng challenges nga po sa buhay? Kasi di ba meron, I'm sure pag nagka-counsel kayo, may mga Pastor Jeff, lahat sinusunod ko. Lahat ginawa na. Mabuti ako kay Lord. Sinusunod ko siya. Pero bakit ganitong nangyayari sa akin? Bakit ako nakakaranas ng ganito? Bakit may mga ganitong pagsubok? Yan. Napakaganda ng tanong na to si Ateng Cheryl. I hope po ang motivation nyo, hindi kayo sumusunod para ma-bless. Kasi kung gano'n ang po motivation natin, mali pong motivation yon. Oh, Lord, susundin kita pero payamanin mo ko. Hindi po siya genie. Siya po ay God. Siya ay Lord. So ang obedience po is a byproduct of a relationship with Him. Kaya una ko pong i-advise sa inyo, how can we overcome po yung disobedience? Number 1, mag-cultivate po tayo ng deeper relationship with God. Ibig sabihin,
yung pong relasyon natin, pag lumalim, madali ang pagsunod. Walang iniwan yan sa isang bata na mahal nung kanyang tatay at nanay, di ba? Parang ang isang bata, ang dali sumunod pag alam mong mahal ka ng magulang mo. Correct? Kasi kung yung magulang mo, pabaya, pinamigay ka nung bata ka, and all, tapos ngayon, nung nagbibinata, nagdadalaga ka, kinuha ka, parang ang hirap sumunod dahil wala kang relasyon. So, palalimin po natin ang relasyon natin sa Diyos. Paano? Magbasa ka ng salita ng Diyos. Araw-araw mong basahin yan. Simula mo sa, bahala ka, Genesis, o sa New Testament ka magsimula. Kasi the more you get to know this God, the more mo na-realize, ay, mapagmahal pala siya. Ay, mapagpatawad pala siya. And then, yung pagsunod, hindi ko siya sabing automatic ha, kasi ako, pastor na nga, may mga challenge pa ako sa ibang kautusan niya. But, okay, yung pong pagsunod ay bunga ng malalim na relasyon. Alam mo, Cheryl, meron ako laging kino-quote na maganda, affection drives behavior. What do you mean by that? Yung pong pagmamahal mo, yung nagda-drive ng iyong ugali o pagsunod sa isang tao. Pagka malalim ang pagmamahal mo, madali ang pagsunod. Pag wala kang pagmamahal, definitely hindi mo susundin. Kaya, huwag mong isipin, susunod ba ako? Hindi. Hindi, palalimin mo ang pagmamahal mo sa Diyos by getting to know this God more and more. Pag may sakit ka, nagdasal ka, kung gumaling ka o hindi, nakilala mo ang Diyos, okay na yon. Kasi hindi naman si Lord genie na parang, hinimas na kita Lord payamanin mo ko, patamain mo ko sa loto. Hindi siya ganon. God po siya. He is meant to be worship. Hindi siya sinusunod para lang tayo mabless. Pangalawa, renew your mind daily, sabi sa Romans 12:2. Pag binabasa natin salita ng Diyos, we will resist disobedience. And then of course, yung Holy Spirit na nasa atin. Mahalaga yan. Sa Galatians 5:16 na verse. Yung pong salita, yung Spirit niya empowers us to obey God. Kaya, napakarami pong pagkakataon at oportunidad na hindi sundin ng Diyos. Ang isa pa nakatulong sa akin, Cheryl, surround yourself with godly people. True. Tama yan, ate. I Meron kang very Bible agree. study. Oo. Meron ka bang gano'n na yung parang na-challenge ka pero nakita mo yung ka-small group mo, ka-D group mo, kaya pala to. Kasi at the end of the day, yung sharing nyo sa Bible group, Correct. marami ka ring matututunan na hindi lang pala ikaw ang dumadaan sa mga ganong pagsubok. Yung pagpapatawad. Correct. May sharing kayo, 'di ba? Meron para sa iba madali, meron para sa iba mahirap. At maintindihan mo maintindihan mo si Lord. Pag doon sa Bible group na ikaw nga hindi ka pa humihingi ng patawad sa Panginoon, nandyan siya palagi, 'di ba? Minsan nakakalimutan nating humingi ng patawad sa kanya, pero patuloy nating nararamdaman yung Amen. kanyang pagmamahal. Sino tayo para hindi magpatawad? 'Di ba, mga kapatid? I know it is hard. Gusto ko ring itanong sa iyo, Pastor Jeff, bakit minsan ang hirap nga sumunod sa utos ng Diyos gaya po ng pagpapatawad sa mga taong nagkamali sa iyo? Mabigat yan. Alam nyo, yung command na forgive, hindi po siya suggestion. It's a command. Sabi, utos. Utos siya. Forgive. Hindi niya sinabing, try to forgive. Walang ganun sa Bible. Hindi. Ang sabi po ni Jesus, forgive as I have forgiven you. Yung po isa sa pinakamahirap sa human nature is to overlook offense. Yung na-offend ka, verbally, physically, emotionally, 'di ba? Binash ka sa Facebook na kaibigan mo, 'di ba? Nag-rant sa Facebook against you. Okay, merong ginawa sa iyo na hindi dapat gawin. Ang hirap kasi parang merong pain eh. Kaya mahirap ang kapatawaran, Cheryl. Forgiveness is costly. Someone needs to carry the pain. Kasi Cheryl, kunyari, inoffend mo ko. Ngayon papatawarin kita. Mawawala sa iyo yung pain. Ay, ang sarap ng pakiramdam, pinatawad ako ni Pastor Jeff. Pero somebody needs to carry the pain. Kaya po ang pagpapatawad, when you are full of God's love, kaya sabi ni Jesus, forgive kasi una kitang pinatawad. Pag naintindihan natin yung kapatawaran na tinanggap natin mula kay Jesus, walang hindi ka kayang patawarin. And we've seen that, mga ini-interview yan sa TV. Paano mo napatawad, ni-rape ka na tong mga lalaki na to? Yung kay Pastor Peter. Of course, kay Joy, di ba? Mendoza. Kay Joy. Paano niya napatawad yon? Kasi nag-overflow si Joy ng forgiveness of Christ. That's why kaya niyang ibahagi. I'm not saying madali. Yes. But it takes a lot of
revelation from God. Anak, papunta ka talagang impyerno eh. Bumaba ako sa lupa para isalba ka sa pagpunta sa impyerno. Yung kapatawaran na tinanggap mo for free, nung tinanggap mo ako yung nag-carry ng pain at hirap, do it as well to others. So, kaya alam mo yung sinabi na, to err is human, magkamali daw po'y tao lang, to forgive is divine. I think totoo yon. Wala sa Bible yan, pero totoo yon. Ang magkamali, ma-offend ay tao lang, pero ang magpatawad, kailangan natin ng divine intervention. Cheryl? Divine intervention. May mga consequences ba, Pastor Jeff, ang hindi pagsunod sa will ng Diyos? Nako, madami. Ano yung pwedeng mangyari? Well, sabi sa Bible, di ba? Ito magandang verse to, di ba? Trust in the Lord with all your heart, di ba? And lean not thou on your own understanding. Sa lahat daw ng ways mo, i-acknowledge mo siya o i-trust mo siya, and He will make your path straight. O, tinan mo, Cheryl, ha? Tinan mo yung progression. Huwag ka rin magtiwala sa sarili mong diskarte, yung makamundong pamamaraan, sundin mo raw siya. Otherwise, yung straight path, 2 points, ang pinaka-shortest distance is a straight path. Magkakaliko-liko, magkakawindang-windang. Napansin nyo ba? May mga tao na paikot-ikot lang ang buhay. Tumatanda lang, nandun pa rin. Babaero pa rin, sugarol pa rin, addict pa rin. Kasi nga, they keep on trusting on their own understanding. Ganito sumaya. Ganito yumaman. Yung discarding immoral at illegal. Sabi ni Lord, alam mo, dapat nakarating ka na sa destinasyon na plano ko sa iyo eh. Kaya lang ang kulit mo eh. You keep on trusting on your own understanding, kaya ang buhay mo, wala ka pa nga sa zero eh. Nasa negative ka pa nga eh. Kaya ang repercussion po ng hindi pagsunod sa Diyos, ikaw ang nasusunod sa sarili mong diskarte, hindi mo mararating ang plano ng Diyos para sa iyo. In fact, pabaliktad pang itakbo mo minsan, prodigal son, di ba? Nasa piling ka na ng tatay, lumayo ka pa. So, ang major consequence po ng hindi pagsunod sa kautusan ng Diyos, tayo nagkakasala, tayo lumalayo sa kanyang will at guidance, and we're gonna die one day. Or nasa deathbed ka na, marirealize mo, ay nako, puro pagsisisi ko. Ang yaman ko na, pero ang dami kong problema sa buhay. Yung anak ko, hinintay nila ako mamatay para pagpartihan yung yaman ko. Yung misis ko, naging shota yung Zumba instructor niya. So, parang makita mo, yumaman ka, rumangya ang buhay mo, pero ang dami mong kulang. Kaya po yung the word shalom sa Bible, yung peace of God, ang ibig sabihin niya, nothing is broken, nothing is missing. Ang mga Jew, di ba? Shalom. Shalom. Ibig sabihin, walang kulang, walang sira. Kasi ang daming tao, wala ngang kulang. Lahat ng pera sa mundo meron. Sira naman pamilya, sira ang buhay, sira ang karakter, sira ang pagkatao. May mga politiko tayong ganyan, te. Di ba? So, meron naman, buo naman ang buhay. Ang dami namang kulang. So, parang kay God, pag nagbigay siya, holistic. Walang kulang, walang sira. Yun yung shalom. Nothing is broken, nothing is missing. Bago tayo mag-break, pero syempre, pero dapat, ang pagsunod, hindi siya out of fear ng consequences. Yes. 'Di ba? Na maaaring mangyari sa atin, kundi ang pagsunod ay out of love natin sa Panginoon. Explain it a little more, Pastor Jeff. Katulad na sinabi ko kanina, sabi ni Jesus, if you love me, you will obey my command. So, ang basehan daw ng, mahal mo ba talaga ako? Kumbaga para siyang coins, yung kabila, mahal mo ang Diyos, yung kabilang side, sinusunod mo siya. So, yung po ay byproduct. Resulta po siya ng pagmamahal ng Diyos. Pagmamahal mo sa Diyos. So, pagka ikaw ay sumusunod out of fear, right? Takot ka lang. Takot ako mapunta sa impyerno. Takot akong ganito. That's not the kind of obedience na gusto si Lord. Kasi sabi ni Lord, wala daw pong fear in love. Kasi perfect love cast out fear. So, kaya ikaw na nakikinig ngayon, I hope yung pagsunod mo ay dahil mahal mo ang Diyos. Nag-uumapaw ang pagmamahal ng Diyos sa'yo, kaya faithful ka sa asawa mo, hindi dahil, naku, pag nahuli ko na to, yari ako, pag nahuli ko na misis ko. Darating ang time, kung walang God factor dyan, matitisod ka, bre. Pag nakita mo, nasa abroad misis mo, uy, wala yung misis ko, wala akong kakatakutan, libre ko, mambababae ka, magpo-pornography ka, and all. Pero kung alam mong, hindi, mahal ko ang Diyos. Kahit nasa abroad misis ko, ba't ako mabababae? Wala misis ko, pero ang God ko nandito 24/7 kasama ko.
enjoying ko ang presensya ng Diyos ko. So that's what it meant, Cheryl. Mahal mo ang Diyos, yung obedience ay, kumbaga, evident sa buhay mo. Oo, madali na. Hindi ka nagko-compute. Oo. Magbibigay ako Oo, sa... wala. It just happens naturally. Honor your mother and father. Isang command sa atin. Ito si Ating Cheryl, pag Ito, mag-uusap kami na to, mahal na to yung mother niya. Kaya nakakikita mo, grabe itong babae na to, yung pagmamahal sa nanay niya, 74, gala pa, di ba? So makikita mo, saan lang galing yon? Pagmamahal sa Diyos. Ang taong hindi mahal ang magulang, walang pagmamahal sa Diyos. Amen. Ganun lang ka-basic yon. Mga kapatid, wag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita. Sagot tayo ni God, katuwang ang MX3. Before coming to New Zealand, we were praying hard kung ano ba talaga yung plans ni Lord. Came across this Bible verse, which is Jeremiah 29:11. With that verse, parang doon kami nakapag-decide, okay Lord, ikaw na pong bahala sa amin. Kia ora! I am Daryl Kakbay, 44-year-old quantity surveyor from Auckland, New Zealand. And this is my MX3 story. Oh, Daryl, good day. What aspect of your job has inspired you to be at your best? Lalo dito, how did MX3 help you cope up with this kind of work? I have to balance everything from the sports that I do with the stress sa work and also the time that I have to spend with my family. Kailangan mo nang may tutulong sa'yo in terms of yung mga supplements like MX3 and malaki talaga yung difference. I heard you're a hypertensive at 44. Yes. So how does it help you? MX3 capsule? Apart from the maintenance meds that I take, syempre yung MX3, may mga benefits siya na binibigay sa akin. It's natural. Actually, here in New Zealand, yung food nyo is very healthy. Yes. And I think it helps a lot. And yung lifestyle mo din, that you're into sports. Yes. Maganda talaga yung effects effect sa'yo. sa akin. Good. Thank you so much, Thank you Daryl. din po. Thank you din po for having me you. here. MX3, ang global supplement para sa global Pinoy. MX3. Dito ako believe. Sabi niya, come to me all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light, because heaven is eternal. There's always hope. Kia ora! My name is Geraldine Cruz. I'm 63 years old and a technical specialist here in Wellington, New Zealand. Let me inspire you with my MX3 story. Hi, Ma'am Dina. So, Ma'am, dito sa New Zealand, alam naman natin, very important sa kanila yung work-life balance. Oh, ano yung yes. impact nun sa'yo? Kaya I love my life here in Wellington. I have no plans of retiring yet because we have no mandatory retirement age. As long as you can work and as long as I have MX3 and, pwede ko pa akong maglakad so I can still work. So I love MX3. Kasi ang MX3 po, ang capsule, it has really an anti-inflammatory effect, lalo na sa knee discomfort, lalo na sa work mo. You have to I take have your to bus. commute. I have to take the bus. So kailangan baon palagi ang Kailangan, MX3 capsule. Thank you, Ma'am Dina. Thank you so much Oh, for your time. You're very welcome. Thank And I you. will show you Wellington na. MX3, ang global supplement para sa global Pinoy. MX3. Dito ako believe. Ang Sagot Kita ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako believe. Masigasig, pusong masikap, patuloy na nag-aalab, tanglaw ay di magmamaliw. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbigay sa atin ng espiritu ng kawalan ng lakas, kundi ng pag-ibig ng matatag na pag-iisip. 2 Timothy 1:7. Masigasig, sigasig at tapang, di bibitiw hanggang sa tagumpay. Ikaw ay MXtraordinary Pinoy, brought to you by MX3 Coffee and Tea. Hello, beautiful people! Ako po ang inyong tita Winnie Cordero. Matanong po ninyo, bakit panatag ang loob ko sa MX3? Dahil ito ay tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen, mga natural na nutrients mula sa mangosteen. Meron din itong Seal of Quality Excellence at manufactured sa GMP at ISO certified na planta. MX3 is my choice. Tunay, natural at
original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Jiggy Manikad po, I live by truth and integrity. Tiwala ako sa MX3 capsule dahil ito ay may clinical trial published in the Journal of Aging Research and Clinical Practice. Negatibo sa E. coli at Salmonella bacteria, may physical at chemical analysis mula sa ISO at GMP certified na planta. Tiwala ko na ang MX3 capsule ay tunay natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang sagot kita ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako bilib. What I wish the most is for everyone to have healthy life, healthy well-being, so that we are able to pursue the life that we are looking forward. Kia ora, I am Lita Javier Ambion Lara, and I just turned 60 years old. I am a proud mother and lola to my única hija, Ayla, and this is my MX3 story. You are 60, but you still look very young and energetic. What brought you to MX3? MX3 has been my partner, I think, late part of 2016. It was introduced to me by my eldest daughter, being a cancer survivor. What I need most in any supplement that I am taking in is the antioxidant property. I don't feel I'm 60 years old. That's really nice. If there is one Bible verse that really resonates to your life, what is that? Luke 24:31. Christ walks with us, even in sorrow and confusion. Sorry. It's okay. I have had a lot in my life already. And yes, He truly guided me. And look where we are right now. He is always beside us. Nakry ako, sabi ko, I won't cry. It's okay. Thank you so much, Ate Lita, for your story, and thank you for sharing your life with us. God bless you po. Thank you also, Venus. MX3, dito ako bilib. MX3, dito ako bilib. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa, mga kapatid. Nagsasalamin ako, Pastor Jeff, kasi ano yung mga kapatid, may kuliti kasi ako ito, kaya hindi pantay yung mata ko. Pero mawawala din yan. Ayan. Ay, kasama pa rin po natin Pastor Jeff Elescopides at meron po tayong kasama sa linya ng telepono. Ayan, mula Laguna. Gusto po niyang makishare sa atin, sa ating pinag-uusapan, si Sir Roger Giriba. Hi, Sir Roger! Sir Roger! Uy, hindi ko marinig. Hindi namin marinig. Sir Roger, nawala. Magparamdam ka, sir. Pagalawin mo tong baso. Anyari? Anyari? Hello? Baka Ayan nire-reconnect na. lang. Obedience po ang ating pinag-uusapan, mga kapatid. Punta muna tayo dun sa mga messages ng ating mga kapatid. Ayan. Meron ka bang copy, Pastor Jeff? Papadala sa atin. Ayan, si Ramel Maluto, ang pagsunod sa kautusan ng Panginoon ay pagpapakita natin sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa Kanya dahil ang Panginoon ang siyang nagbigay ng buhay sa atin. Lumapit tayo sa ating Panginoon, anumang pagsubok at hirap sa buhay, lahat yan makakaya natin dahil nandyan ang Diyos para tulungan tayo, huwag mawala ng pag-asa sa buhay. Alam mo, sabi naman ni Francis Droff, Happy Anniversary through FM. Thank you. Kailangan natin sundin ang will ng higher God. Yan. Dahil sa mga tao ngayon na maraming shortcomings at mga bagay na di-control. Mahina din ang mga tao sa temptation, need ng mga tao ng guidance to someone greater, and that is God. Yan. Ayan. Si Baby Cruz, ayan na, ready na. Bago maubusan ng oras, si Roger Giriba. Hi, Sir Roger. Hello po. Magandang hapon po. Magandang hapon. Gusto nyo pong mag-share? Happy anniversary po. Sa Salamat. FM po, anniversary. Happy anniversary po. Salamat, Roger. Sige, anong gusto mong i-share sa ating pinag-uusapan today about obedience? Kasi po, noon, nung kabataan ko po, marami po akong nagawang pagkakamali. Kumbaga, sa ngayon, parang ang iniisip ko, niligtas ako ng Panginoon dahil 11 years na po akong bulag. Kumbaga, na nangyari to para siguro po mailigtas niya ako sa kung ano pa mang mas malalang kapahamakan para sa akin. Pero hindi po nawala ang pagmamahal ko sa
Panginoon. Sa ngayon, hindi ko man lahat masunod yung utos ng Panginoon, pero sumusunod po ako. Dahil po sa naniniwala, nagtitiwala at nagmamahal po ako sa Panginoong Diyos. Gaano na katagal, ilang taon nang nawala yung paningin mo, Roger? 11 years na po. 11 years. Opo, Pero, ma'am. gaano katagal bago mo rin, or mabilis lang ba na naisip, na na-realize mo na, oo, nawalan ako ng paningin, pero ito ay pagmamahal sa akin ng Diyos. Kaya nangyari ito sa akin. Kailan yung Mula nag-sync? po kasi nung nabulag po ako, ma'am, ay hindi na po ako nanonood ng TV. Kumbaga, radyo lang talaga yung buhay ko po. Yun po naging outlet ko, nakikinig po ako ng mass. Kasi kung hindi po ako makakapunta ng church mag-isa, nakikinig po ako ng mga mass sa radio. Ay, siguro ganun, na iniligtas niya ako sa mas, siguro nangyari sa akin to, para iligtas niya ako sa kasalanan. So mas nakatutok Kasi po, siya kay Lord. Opo, kasi po hindi sa kumbaga noon po kasi sabihin ko na nga marami po akong kaibigan babae. Yun na po. Yun lang yung sabihin ko. Okay. Nung kabataan ko po. Yun. Kumbaga nailigtas niya po ako sa mas kumbaga sa mas matinding kasalanan. Okay. Chick boy pala tong si Kuya Roger. Mm, Yan. mm, So, Sabi hindi ko masambit ng hindi ko masambit ng Sige. talaga. So ngayon, Kumbaga, after 11 years, kamusta ang Opo. relasyon mo sa Panginoon? maganda po dahil po hindi ko man hinihingi, binigyan niya po ako ng maunawain, mapagmahal, responsableng asawa. Oh, you are so blessed. Anong pangalan ni 3 boys. Mrs.? Si Ma'am Au Giriba. Aw. Hi, Aw. Yes Ayan. po. Actually, swerte nandito niya. po kami ngayon, ma'am, sa Los Baños, Laguna. Nagpe-PhD po siya. So, lumipat po kami dito. Oh, ayan Actually, ma'am, nagkausap tayo dati. Ako from Legazpi po ako. Legazpi. Legazpi. Oh. Opo. Sobra-sobrang pagmamahal sa iyo ng Panginoon, ha? binigyan pa ng asawa. Oo, na napakabuting asawa, napakaswerte mo. Sa kaswerte din naman si Au Kasama niya dahil kami dahil si Kuya Roger hindi natitingin sa iba. Ay, hindi na po talaga ako titingin sa ibang babae. Yung po ang pangakong hindi mapapako. Ayan, very good. Thank you for calling. Maraming salamat po. Thank you God for bless po sa lahat. sharing. Ayan, si Roger. Basahin natin yung iba pang mga Pastor Jeff. Sige, si Anthony Mercader. Okay, Papelerias. Karapat dapat sundin palagi ang utos ng Diyos sapagkat siya po ang may-ari ng lahat, lalo sa ating buhay. Ang Diyos ay pag-ibig, kahit pa makasalanan tayo, ay hindi niya tayo iniwan. Kaya dapat suklian din natin ng respeto at tunay na pagmamahal din ang Diyos. Pastor Jeff, go ahead. Si Baby Cruz, obligasyon po natin ang sumunod sa ating Panginoon. Wala pong dahilan para supili ng magandang layunin. Magkakaiba man ang reliyon natin, isa pa rin ang ating Panginoon. Ang ganda naman, Nonoy Sanchez. Sa tingin ko po, depende po sa sitwasyon. Kung makabubuti, so then go, sumunod ka. Pero kung makakasama, okay, wag na lang nating sundin. Tama naman. Sabi ni Zep Ubanya, ang utos ng Diyos ang pinaka-importanting utos sa lahat ng utos. Pagsunod sa Kanya ay tanda na matinding pananampalataya. At sa taglay nating pananampalataya sa Diyos, tayo makakahugot ng pag-asa na siyang kailangan nating lalo na kung nakakaranas tayo ng kapighatian at mga pagsubok sa buhay. Happy 2nd year anniversary. Thank you, Zep. Yan. Meron pa? Meron pa. Si Jerome. Sige, dalawa na lang. Dalawa. Si Jerome Nelmida. Para sa akin, ang pagsunod po sa Diyos ay yung hindi ka pinipilit ang sarili kong plano. Tama naman. At sinusuko ko kay Lord ang bawat plano ko. Sa lahat po ng gagawin ko, pinagdadasal ko muna. And last but not the least, sabi ni Bersabel Efren Maresil, kung wala kang pag-ibig sa Panginoong Yesus, mahirap sumunod. Pero kung may pag-ibig ka, madali lang sumunod. Na-encapsulate na niya. Yan. Ayan. At ang ating winners, because pangalawang taon po natin, we're Dami. celebrating our 2nd anniversary dito po sa True FM, mga kapatid. 10 winners po ngayon. Galante. Okay, simulan ko doon sa 5 magkakamit ng Sige. gift pack mula po sa MX3. Jerome Bautista, Bersabal Efren Bersabal, si Eddie Rehuso,
Elizabeth Ramos, and Carlos Canicosa. Congratulations, kayo po ang 5 magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. Please mag-send po kayo ng direct message sa amin. Ilagay nyo po doon yung date ng pagkapanalo, kompletong pangalan, address at contact number para agad po naming maipadala sa inyo ang inyong mga gift pack. Ang winners naman natin, Pastor Jeff, ng tig 500 Yan! pesos! Okay. Banggitin natin isa-isa si Roger Giriba, ang ating guest kanina, si Francis Dorf, si Ramel Maluto, si Nonoy Santos at si Zep Rodriguez. I-message niyo po ang inyong detalye tulad ng address sa Sagot Kita with Cheryl Cosim Facebook. Wag po dito sa comment section doon po sa private message Yes, nyo. Yan. mag-private message po kayo sa FB page po ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. Wag po sa FB page ko sa Sagot Kita with Cheryl Yan. Cosim. Ilagay nyo po doon yung mga detalye para agad mapa-e-wallet. Ayan, ma-send sa inyong mga e-wallet ni Ayen ang inyong tig 500 pesos. At dyan po nagtatapos ang 1 oras natin ng tanungan at sagutan. Pastor Jeff, invite po natin yung ating mga kapatid. Tomorrow, of course, Rebuild City Yes. Church, Facebook. Yes, pagpe-pray ko lang saglit, 1 minute ang ating ending po para yung mga nag-decide sumunod kay Lord mabigyan Yes, ng grace. Lord, bigyan niyo po kami ng lakas at grasya sa pagsunod. Sabi mo sa salita mo, it's your grace that gives us the ability to say no to sin. Kaya Panginoon, tulungan niyo ang mga tao ngayon nag-decide after makapakinig ng mga benepisyo sa pagsunod sa iyo. Lord, palalimin niyo po ang relasyon nila sa iyo upang ang pagsunod ay maging madali. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, mga kapatid. And Rebuild City Church tomorrow sa Facebook, 4:00 ng Yes, hapon. and of course, Cheryl, sa Facebook din po at YouTube, yung pastorjeff.ph kasi pinopost ko rin naman doon yung Ted Filon na segment ko everyday. So, para rin yung mga short YouTube ba video. yan? YouTube and video and TikTok, kahit sa naman Lahat. po. Ay, very good, pastorjeff.ph para lumaganap ang salita ng Diyos. Yan. At of course, sa bago niyong tahanan, sa Park Square ground floor, mga kapatid. Yan. Sana po ay magkaroon kayo ng pagkakataon to attend their church, 10 a.m. and 3 p.m. po. Matalino na tong Every babae. Sunday, Park Square sa ground floor. Amen. Follow them on Facebook, Rebuild City Church. Thank you, Pastor Jeff. Mga kapatid, salamat po sa inyong pagtutok. Magkita-kita po tayo ulit sa Lunes. Have a great weekend. Have a blessed one. Spend quality time with your family. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita!